Ikaw wala pa man din yung ebidensya, hindi mo na tinitimbang. Sinasabi mo na mali na yung kay Libiste, parang ganun. As usual, ang dami na namang issue nito si Boying. O, pambira. Vloggers naman ang hahabulin ngayon at iba pa. O, sige, pag-usapan natin. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanumalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Ayun, ang tindi talaga ng kapit nito si Boying. Ha? Ay, sabagay, masamang damo. Matindi kapit. Okay, so may pinag-iinitan siya, tatlong senador. Yan po yung diniscuss natin kahapon na talaga namang alam natin. Syempre, para mailigaw, mailipat doon sa totoong mastermind, kailangan sikat. So kaya pinag-iinitan po dyan yung mga senador dahil sila merong nationwide appeal. Kilala po sila nationwide. Hindi katulad ng mga congressman, doon lang sila sa distrito nila. So, eto si sino to? Si Jinggoy, si Villanueva, at saka syempre si Bong Revilla. O, yan ang pinag-iinitan niya. Lalong-lalo na pag-iinitan niya si Boying Remulla. Dahil sila po ay magkatunggali dito sa Cavite. Alam nyo ako, masasabi ko lang sa inyo. Sinasakop na po tayo ng Remulla. Hindi lang po Cavite. Sinasakop na po ng Remulla ang buong Pilipinas. Kita mo, dalawa na silang magkapatid doon. 'Di ba? Parehas na sa executive. That is very dangerous. Ombudsman, tapos pinaplano pa nung isa maging presidente. Delikado po yan. Kaya nga ako, ang masasuggest ko, dapat magtulong na yung tatlo. Yung tatlo dyan sa Cavite. Ang Revilla, Tolentino, at saka itong Barsaga. Sa bagay, itong Remulla, wala naman itong binatbat sa mga Revilla. Sa Revilla pa lang, talo na. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo naman ang mga anak ng Revilla, di libre. May mga abogado. Nakita nyo may mga binatbat. Meron talaga nito. Yung anak ni Boying, sumabit pa nga yan sa di ba? High grade kush. Di umano, di ba? Totoo naman. Wag na natin itanggi. Nangyari naman po talaga yan. Tama ba, Boying? Di ba? So, but napawalang sala naman, syempre, sino po bang nakaupo? But, ayan po ang kwento. Pinag-iinitan po itong tatlong senador. Ngayon, meron pa rin madadagdag. Pero ito masasabi ko sa inyo, nabuhay na naman si Boying, anak ng Teteng. Ang lupit mo talaga, Boying. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla, pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isa sa ilalim sa preliminary investigation, kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. Alam mo kasi ang malaking problema dito, si Boying kasi ombudsman na politiko. Dapat talaga bawal yan. Actually, ito yung isa sa pinakamadaldal na ombudsman. Mahilig sa press con. Kaya nga naman, yung patungkol sa sakit niya, kasalanan niya rin yan. Mamaya i-explain natin, no? Pero, ombudsman na siya, politiko pa. Tapos, ang balita natin, yung pinalit sa kanya na SOJ, sanggandikit din niya. So, hawak na nila. No? Alam naman natin yung mga yan, magkakakampi na yan. Katanga mo na lang kung hindi mo nakikita na talagang pinagtatakpan nitong mga ito ang mastermind na si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Mamaya darating po tayo dyan. Okay? I-explain nating mabuti. Pero obviously, kaya nga sinasabi ko, dapat yung mga taga Cavite, nagtutulong-tulong na rin kayo. Diba? Ano yan? Sabuatan yan. Mamaya, explain ko, pati nga, naku, baka mamaya, ay naku. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye.
kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. Kasalanan mo. Sino ba may kasalanan? 'Di ba? May pagkaloko rin to si Boying. Kasi nga kaepal mo. 'Di ba? Announce ka ng announce. Kaya nga ang tawag ko sa iyo, Mr. Announcement. Gawain mo na yan kay Bantag, gawain mo na yan kay Tebes, wala pa man din, nag-a-announce ka na, pati nga yung warrant of arrest na sinasabi nyo na galing sa ICC kay Bato. Kaya nga ang tawag sa inyo ni Aimee dyan, puro kayo pananakot lang. Di ba? Kung meron, saka ka mag-announce. Tapos ngayon sasabihin mo na misinterpret. Alam mo, magpakalalaki ka, Boying. Ito lang masasabi ko, ha? Pakalalaki ka, assume responsibility. In the first place, ikaw yun eh. Hindi naman dapat ganyan ng ombudsman. Na-announce ka rin ng announce. Diba? Tapos pagka nai-intercept yung announcement mo, parang kasalanan pa ng iba. Pabiktim eh, no? Pabiktim din ng mama na ito. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Aimee Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. Ano ang tawag doon? Sige, ano masasabi nyo? Kung totoo yung sinasabi ni Aimee na sasampahan ng kaso sa January 15, anong tawag doon? Totoo man to o hindi, ang tawag ko doon, dose of your own medicine. Kahilig mo mag-announce na hindi naman nangyayari. O di, ngayon, nag-announce si Aimee. Parehas kayo nung boss mo si Bongbong Marcos eh. Announce din kayo ng announce eh. Pangako ng pangako, nangyayari ba? Hindi naman. Ano sabi niya? Maraming hindi magbe-Merry Christmas. Wala naman si Diskaya lang. Sino ang pala-announce ng date? Sino ang pala pangako? Kayo din. Kayong mag-amo. Di ba? Ngayon, naunahan kayo ng announcement. Buti nga sa inyo. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling. Ang mga computer naman na galing sa opisina Hindi niya sinagot, di ba? Ang simple nung tanong. So, hindi totoo yun. Ano sagot niya? Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pwede mo namang sabihin, hindi yung totoo. Diba? Adi ka ba? Pwede mo sabihin, hindi totoo. Ano sagot? Adi ka ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na dinala sa ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. No, yung Cabral files daw, yung computer daw, yung mga files ni Cabral, selyado pa. Dinala lang sa opisina ng DOJ ba o ombudsman? Naniniwala kayo doon? Hindi, kanya-kanya tayong opinion dito, di ba? Sige. Lagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako naniniwala na hindi pa nila nakalkal yan. Bigla nga nalaglag si Cabral doon. Pambira naman, no? Oh, Jesus! Ewan ko, bahala kayo, kanya-kanya tayo. Kung maniwala kayo naniniwala pa ba kayo kay Boying na yung anak niya ganyan? Na may dumating na kus, hindi raw kanya. Oh, sus! Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula Anong punto ni Boying? Para sa kanya, huwag niyo sasabihin kung anong laman nun. Hindi po pwede niyo sabihin na yung alam niyo na anong laman nun, computer lang magpapatunay. Kung paano kung magkaiba tayo ng
interpretasyon. O, magkaiba tayo ng nakita sa laman. O, di ba? O, tama yung sa inyo, sa amin hindi. Ano bang ginagawa ni Boying? Anong tawag dyan? May exit plan na. Kasi kung magkaiba sila ni Libiste, magkaiba si Libiste at saka si Boying ng interpretasyon. Magkaiba sila ng nadiskubre, gano'n na lang. May exit plan siya. Teka muna, kami nakuha namin legit sa computer. Ikaw, malay namin kung saan mo nakuha. Di ba? May ganon. Okay? Hindi ko po sinasabi sa inyo na ako'y naniniwala sa mga sinasabi ni Libiste. Pero, hindi talaga ako maniniwala sa sasabihin ni Boying. Ganun lang kasimple yun. Pero hindi ko rin sasabihin na hindi ako maniniwala kay Libiste. Kaya nga naman, sa Sabado, posibleng guest namin sila sa SMNI. Etong si Libiste. At asahan ninyo, kahit maganda sinasabi ni Libiste, gigisahin natin para makikita ng tao kung may katotohanan yung sinasabi ni Libiste. Okay? Sige. Tuloy. Kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng Ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi Kita mo, nagkakaroon na siya. Bakit ko i-authenticate? Prosecutor ka ba? Di ba? Sinasabi niya, ngayon pa lang, hindi pa nila nabubuksan yung kay Cabral, sinasabi nila mali na yung kay Libiste. Napakaliwanag nun. Yan po ang ibig niyang sabihin. Alam na ni Boying na magkaiba yung madidiscover nila kuno at sa sinasabi ni Libiste. Ito obvious na obvious. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yan. Katanga mo na lang din. Siguro pag umabot ka ng grade 5, alam mo na oy, teka muna, medyo may amoy na dito. Hindi pa nga nabubuksan Hindi na siya open. Di ba bilang ombudsman? Di ba? Kaya ako, I always look at the leader Pagka yung leader, patas ang tingin dun sa member, para kang tatay. Dapat patas ang tingin mo dun sa mga anak mo. Ombudsman ka, tapos parang inuhusgahan mo na si Libiste. Mali yun sa kanya. Dapat nasa gitna ka, teka muna. Kasi gawain din ito nung DOJ, sa SOJ, nung SOJ siya. Gawain niya na yun, may husga na siya. Hindi pa nga niya nakikita yung panig nung kabila. Hindi dapat ganun. Para kang judge. Inuhusgahan mo na yung kabilang partido. Judge ka ba? O judge-judgean? Judge ka ba? O mayroon kang pinagtatakpan? Kaya nga, di ba, nakapiring ang mata ng judge. Tingnan mo yung nasa likod mo, titimbangin yung ebidensya. kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman na dapat Tignan mo tong galit sa in aid of publicity. Ikaw mahilig sa publicity pinapansin namin. Di ba? Mm. Manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Hindi ba sinabi niya? Hindi niya ba sinabi? Sinabi naman niya yung problema. Teka muna, eto mga to. Ito, nakalagay dito. Kaya nga i-authenticate mo. Tingnan mo kung totoo to sinasabi ko. Ayaw mo Ayaw mo Ayaw mo gawin yung trabaho mo. Parang ayaw mo inuutusan Parang kasi rekto. Di ba? Ito mga executive, akala mo Diyos Nasa executive department, ayaw nang inuutusan. Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Di pupunta siya